James, ano na naman bang kabalbalan ang ginawa mo sa school nyo ha? Pinatawag na naman ako ng guidance counselor nyo. Pulyaw ni Leonora Salazar sa anak niya. Sakit sa ulo na lamang palagi ang ibinibigay sa kanya ng kanyang anak na si James Salazar. Natatakot rin naman siyang sabihin sa asawa niyang si Mayor Victor Salazar ang patungkol sa kalokohan ni James sa paaralan dahil baka kung ano ang gawin nito sa kanyang anak sa oras na malaman nito ang mga kahiyang ginagawa ng anak sa school. Dati na itong pinakulong ng asawa niya matapos masangkot sa mga kabataang gumagamit ng droga kaya ayaw niyang maulit pa ang nangyari dati hanggat maaari. Naroong minsang pinatawag siya dahil nalikan ni James ang dalagang guro nito. Nakaagad rin naman niyang isnetel nang wala ring alam ang kanyang asawa. Ngayon ay hindi niya alam kung ano na naman ang ginagawa ng damuho niyang anak na si James. Naman, goodbye na itong anak mo at wala na nga akong ginagawa sa school na kalokohan eh. Baka naman tungkol yan sa darating na Mr. Campus King. Nasabi kasi sa akin ni Mrs. Amante na ako ang isasabak niyang panlaban sa darating na kompetisyon. Pagrarason pa ni James sa kanyang inang nakasimangot, kaya't nilalambing niya na lamang ang butihin niyang ina sa pamamagitan ng pagyakap dito at paghalik sa pisngi. He is James Salazar, 22 years old. Sa kursong engineering, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapagtapos dahil sa palagi niya na lamang hindi maipasa ang mga major subject niya. Kaya ito siya at nababagot na sa buhay. Pambihira naman kasi at naturingan naman kasi siyang hari ng kalokohan sa campus nila. Kaya't natugurin siyang Teacher's Enemy number 1 at ang apat naman niyang mga katropa ang siyang nag-aagawan sa pagkuha ng Teacher's Enemy number 2 sa paaralan nila. Sikat na sikat siya lalo na sa mga babae sa campus dahil na rin sa taglay niyang kagwapuhan at kakisigan. Hi baby, good morning! Bati sa kanya ng mga chicks sa campus nila na paminsan-minsan ay sinisiil niya ng halik sa labi. Ngunit wala siya sa mood na manghalik sa ngayon. Nakatuon ang pansin niya sa isang babaeng bumaba sa pampasaherong tricycle. She looks familiar, pero hindi niya maalala kung saan niya ito nakita dati. The girl has a white pale soap skin na mas maputi pa ata sa multo, but her lips were red like berries. Habang ang mga singkit ng mga mata ay napaka-expressive tignan. Kaya sandaling napatigil ang mundo ni James nang makita ang babae na naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Mas lalo na lamang siyang natulala nang dumaan sa harapan niya ang babaeng may amoy na kaigaya-gaya sa pakiramdam. Sandaling natuliro ang puso ng binata at tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo. Sabihin niyo mga ang OA niya ay okay lamang yon. Dahil yun naman talaga ang totoong nararamdaman ni James. Hi miss, I'm James. Ikaw, anong pangalan mo? Napatanga si James nang sandali siyang tinitigan ng dalaga. Pagkatapos ay yumuko at iniwanan siyang muling napatigagal sa kagandahang dumaan sa harapan niya. Napakagatlabi na lamang si James na sunundan ng tingin ng babaeng hindi man lamang siya pinapansin. Hoy, tinamaan ka bad no? Hiyawan ng mga tropa niya na pinaghahampas siya ng mga notebook at pati na rin ng mga papel. But in fairness of the woman, siya ang pinakaunang babae na dumedma sa kanya sa school nila. Kaya nagmamadali siyang sinundan ito at saktong doon ito tumigil sa harapan ng classroom nila sa engineering department. Napapalatak pa si James nang makita ang babae na pumasok sa loob ng mismong classroom nila. Pumwesto ang babae sa pinakadulong upuan sa gilid ng bintana. Nakayuko itong umupo doon at tumingin sa labas ng bintana. Kanina pa si James nakatayo sa harapan ng babaeng nakatanaw pa rin sa labas ng bintana o sadyang hindi lamang siya nito pinapansin. Hi James! Bati sa kanya ng malanding kaklase niyang si Cara. Dumiretso pa itong humalik sa pisngi niya na ikinainis naman ni James. Dati naman ay gustong-gusto niyang hinahalikan siya ng mga chika babes niya sa school nila. Pero sa harapan ng babaeng ito, tila ay nahihiya siya sa mga pinagagagawa niya. Cara, stay away from me at bumalik ka sa upuan mo. Bulyaw niya sa kanyang classmate. Nagulat naman ito sa ginawa niya. For the first time, ay wala sa mood ang playboy ng campus nila. Dahil doon, ay nagkipit balikat na lamang si Cara at bumalik sa upuan niya.
Hi miss, pasensya ka na dun sa babaeng yun ha. Masyado lang talaga siyang makulit. Pero hindi ko siya girlfriend. I'm James Salazar. Transfer ka ba? Napatitig si Kathleen sa mga kamay ng binatang nakalahad sa harapan niya. How she wish na pumasok na ang guro nila para lumayo na sa kanya ang preskong lalaking ito na kanina pa nakabuntot sa kanya. Kilala niya ito. Ito yung kapitbahay niyang siraulo na anak ni na Mayor Victor Salazar at Mrs. Leonora Salazar. Matagal niya na itong nakikita pero wala siyang interes rito dahil maliban sa gwapong itsura nito ay wala na siyang nakitang mabuti rito. Tinaasan niya ito ng kilay at sinamaan ng tingin. Hindi naman ako nagtatanong kung kaano-ano mo siya. Pwede ka nang bumalik sa upuan mo. Napakamot sa batok si James. Grabe naman yung babaeng ito. Wala bang epekto rito yung kagapuhan niya? Yung ilang babae nga sa campus nila ay ginagawa na ang lahat ng pagpapapansin sa kanya. Mapansin lamang sila ni James. Ngunit ibang klase ang babaeng ito. Napapailing na napaupo na lamang si James sa upuang katabi ng dalaga. Nang nakita niyang dumating na si Axel na isa sa mga kaklase niya, ay kaagad niya itong sinenyasan na lumapit doon sa upuan niya na nasa harapan. Takot naman ito sa kanya, kaya wala itong magawa para suwayin ng isang James Salazar. Nagsitayuan ng lahat ng estudyante nang pumasok ang guro nilang si Mrs. Amante. Good morning, Mrs. Amante. Sabay-sabay na bati ng mga kaklase nila si Gina na pumasok sa loob ng classroom. O teka, bakit nariyan ka, Axel? Absent na naman ba si James? Sa halip na kabahan, matapos mapuna ng guro ay kaagad na tumayo si James at kumaway. Nandito po ako, ma'am. Palit po muna kami ng upuan ni Axel. Nakangiting sad ni James. James, get back to your seat. Mautoridad na wika ng guro nila. Hindi man lamang narinig si James Salazar na parang tangang nakatitig lamang na nakangiti sa babaeng katabi niya. Napasinghap na lamang siya nang pumitik ang mga kamay nito sa harapan niya at pinandilatan siya ng napakagandang mga mata nito. James! Kagad na napatayo si James at wala sa sariling naglalakad papunta sa harap para bumalik sa harapang upuan niya. Naikuyom niya ang kanyang kamao na napaupo sa harapan. Ano bang nangyayari sa kanya? At ano bang ginagawa niya sa kanyang sarili? Dati wala naman siyang pakialam kahit nasisigawan siya ni Mrs. Amante. Pero ngayon sa mapanuring mga mata ng babaeng ito ay tumitiklop siya. May mahika pa ang mga mata ng babaeng bagong kaklase nila. Everyone, may bago kayong kaklase. She is an engineering ace student from Southeastern University, Miss Kathleen Kaiser. Tumayo ang babae sa likuran nila. So Kathleen Kaiser pala ang pangalan ng babaeng kanina pa bumihag ng atensyon ni James. Napapatigagal siyang tumitig sa dalaga ng seryosong tumayo at kumuway sa mga kaklase. Pagkatapos ay muling umupo sa upuan nito. Lumipas pa ang ilang araw, wala pa rin siyang epekto kay Kathleen. Lahat na lamang yatang pagpapapansin ay nagawa na ni James, ngunit tila wala pa rin itong epekto sa babae. Nagmamadaling bumaba ng tricycle si Kathleen. Lahat ng paghihirap sa adjustment period niya ay ginagawa niya para mapatunayan niya lamang sa kanyang ama na kaya niya ang kanyang sarili. Patitigilin na sana siya sa pag-aaral ng kanyang ama nang madiagnose siyang meron siyang sakit na cancer sa dugo. Ngunit umaasa si Kat na magiging maayos ang lahat sa buhay niya at kaya pang gamutin ng mga makabagong teknolohiya ang sakit niya. Oh, nandito na pala si Maria Clara. Natatawang wika ng kaklase niyang si Cara. Hindi alam ni Kathleen kung sa anong kadailanan ay mainit ang dugo sa kanya ng babaeng ito. Napapansin niya kasi ang laging panunodyo nito sa kanya at ngayon ay inaabangan talaga siya rito sa harapan ng gate ng paaralan nila. Idagdag pa ang makulit na kaklase niyang si James Salazar. Hi Maria Clara! Napupuntong hininga na lamang si Kat. Hanggat sa maaari ay umiiwas siya kay Cara at sa mga katropa nitong tila mga joker sa kapal ng makeup at pati na rin ng lipstick. Ngunit hinarangan na talaga ng babae ang daraanan niya. Bakit ba napakailap mo ha? Gusto lang naman namin makipagkaibigan sa'yo. Mataray na wika ni Cara kay Kathleen na ngayon ay pinasadahan ng tingin ng mukha niya mula ulo hanggang sa paa. Palagi kasi siyang nakasuot ng sweatshirt para itago ang mga pasa niya sa katawan niya, lalo na kapag bagong kimo siya. Kagaya ngayon,
na halatang halata pa sa balat niya ang mga pasa. Kung hindi pantalon ang suot niya, ay mahabang palda kagaya ngayon. Pwede ba? Umalis ka sa daraanan ko? Wika ni Kathleen, in a low voice na may halong pakiusap. Tawanan ng mga katropa ni Kara na napapailing na tumitig sa kanya. Sure, pero bakit muna? Nakangiting wika ni Kara. Nagbibiro ka ba? Hindi kasi nakakatawa eh. Wika ni Kat kay Kara, who crossed her arms, at nagkasalubong ang mga kilay na inilipat kay Kathleen ang mukha. Yung mga bagong salta sa school na ito ay nagbabayad sa akin ng pera. Pinakamaliit na yung 500 pesos. Pwede mong utangin para wala kang makaaway rito sa campus. Pero kung ayaw mong magbayad, ay makakalaban mo silang lahat. Napalingon si Kathleen sa likuran niya at nakita ang mga alipores ni Kara na humunguya pa ng bubblegum na tila mga kambing na gutom. Kaya hindi napigilan ni Kathleen na mainis sa mga ganitong uri ng mga estudyante. Bata pa lamang ay nagiging salot na sa lipunan. Wala akong pera at mas lalong wala akong pakialam sa inyo. Itinulak niya si Kara. Diretso at taas no siyang naglakad sa pasilyo ng paaralan papunta sa classroom nila. Nang pagdating niya roon, ay bigla siyang hinila ng isa sa mga kasamahan ni Kara na kaagad naman siyang sinundan. Bitawan mo ako kung ayaw mong masaktan. Asik ni Kathleen. Matapang ka ha? Gusto ko yan. Akma siyang sasampalin ni Kylie na kaklase rin nila habang hila ng isa ang braso niya nang biglang may mga malalaking kamay ang pumilipit sa kamay ni Kylie. Nasindak naman ang may hawak sa braso niya kaya kaagad na binitawan si Kathleen. James? Usal ni Kat nang makita ang maliwanag ng mukha ng binata na ngayon ay naninilim na itinulak si Kylie. Nagulat si Kat nang biglang nagiging maliwanag sa paningin niya ang mukha ng binatang si James na tila ito pantasyang nasa harapan niya. Sabihin niyo kay Kara, huwag na huwag niyang papakialaman itong si Kat kung ayaw niyang ako ang makaharap niya. Banta pa ni James kay Kylie, na takot na tumangu-tangu na lamang. Kathleen, snap out of it. Itis niyang sabi sa sarili niyang sandaling nawawala sa mundo niya ngayong nasa harapan niya ang napakamaliwalas na mukha ni James Salazar. Nagmamadaling pumasok si Kat sa loob ng classroom. Paniguradong magkakapasa na naman siya dahil sa malakas na pagkakahawak ni Kylie sa braso niya. Wala man lang ba akong thank you dyan? Makulit na ani ni James na nakasunod kay Kathleen. Hindi ko naman sinabing tulungan mo ako. At isa pa, kaya ko naman ng isang kagaya nila kahit isang batalyon pa. So don't expect my praise. Padaskol na napaupo na lamang si Kathleen sa upuan. Talagang hambog ang lalaki ito. Ang pinakaayaw pa naman niya ay ang mga hambog na kagaya ni James. Ang taray naman, napakamot ulo ang binatang lumapit pa masyado sa mukha ni Kat. Stay away or makakatingin ka dito. Inilabas ni Kathleen mula sa bulsa ng uniforme niya ang isang acid spray na palaging dala-dala niya for protection sa sarili niya. Kaagad na napaatras si James at lumayo na kay Kat. Napapailing si James na tumayo sa upuan at lumayo sa dalaga. Sadyang napakailap nito, kaya hindi siya sigurado kung paano niyang makuha ang loob nito. Kung kalahati pala ito ni Gabriela silang sa katapangan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagka-interest si James sa isang babae. Kaso wala ata siyang panama sa pagiging mailap ng ugali nito. Di wala nga itong naging kaibigan sa mga kaklase niya sa ilang araw nitong pagpasok sa paaralan nila. Kaya napagpasya ni James na sundan ng dalaga sa tinitirhan nito kinahapunan. Ngunit nagulat na lamang si James na pumasok ito sa tinitirhan nitong subdivision. Gayon na lang ang tuwa ng binata nang malamang kapitbahay niya pala ang dalaga. Anak ito ng kasamahan ng Mama Leonora niya sa simbahan. Hindi na siya kasi nakakapasok sa simbahan, kung kaya hindi niya kilala si Kathleen. Tumigil na siya sa pagsisimba simula noong napasama siya sa mga katropa niya. Napapangiti si James sa naisipan niyang plano upang mapalapit ang loob niya kay Kathleen. Ngunit kaagad na lamang siyang natigilan nang marinig mula sa loob ng bahay ang pagtatalo ni Kat at ng ama nito. Kat, tumigil ka na sa pag-aaral mo nang makapagpahinga ka ng maayos. Tignan mo, nangangayayat ka na ng gusto, Kathleen. Bulyaw pa ng papa ni Kathleen. Kakarating niya pa lamang galing sa paaralan ay ito na kaagad ang sumalubong sa kanya. Naiintindihan niya namang nahihirapan rin ito sa sitwasyon niya. Pero sana naman
ay iniisip rin ng ama niya na nahihirapan rin siya sa buhay niya. Kung sana kasi namatay na lamang siya kaysa mag-suffer siya sa kanyang sakit na cancer sa dugo, nakagaya ng sa mama niya. Ang sakit na ito rin ang dahilan kung bakit maagang namatay ang kanyang ina. Sinabi ko naman na sa'yo pa, hindi ba? Na hindi ako titigil sa pag-aaral ko. Oo, pumayag ako sa gusto mo na magpa-chemotherapy. Pero hindi pa rin ako titigil sa pag-aaral ko. Himutok ni Kathleen sa kanyang ama. Ano na lamang ba ang gagawin niya sa buhay niya kapag tumigil siya sa pag-aaral niya? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mong bata ka, ha? Pa, kaya ko ang sarili ko. Bakit ba ayaw niyo akong pagkatiwalaan? Inis na hinablot ni Kathleen ang camping bag niya at iniwan ng amang walang tigil sa kakabulyaw sa kanya, lalo na sa kanyang pag-aaral. Minsan kasi ay masyadong maigpit sa kanya ang kanyang ama na pakiramdam niya ay nasasakal na siya dahil sobrang higpit. Where are you going, Kathleen? Sigaw sa kanya ng kanyang ama. Hey mama, dahil kung buhay pa si mama ngayon, makikinig siya sa akin. Maiintindihan niya ako, papaaralin niya ako, at hindi kagaya mo. Napatulo ang luha ni Kat na nagmamadaling sumakay sa bisikleta. Doon siya matutulog ngayon sa tabi ng mama niya. Naiwan naman si Calvin na kanyang ama na napahilot sa sentido nito. Nasanay na siya kay Kathleen na kapag nagtatampo ay doon dito natutulog sa sementeryo. Tatabi ito sa libingan ng nanay niya. Napapailing na lamang si Calvin sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Para rin naman sa kabutihan ni Kathleen ang gagawin niya. Pero hindi siya naiintindihan ng kanyang anak. Mabuti na lamang at nasa private cemetery nakalibing si Catherine na yung maong asawa niya. May security guard doon na kaibigan niya. Kaya tatawagan niya na lamang ito at sasabihin na bantayan ng anak niyang matigas ang ulo. Kagad namang nakapagtago si James sa malalagong halaman nang makita si Kathleen na lumabas ng bahay, sakay ng isang bisikleta. Kung kaya't nagmamadali rin siyang pumasok sa bahay nila para kunin ang bisikleta niya at sundan ng dalagang kapitbahay niya lamang pala. Pumasok ang dalagang si Kathleen sa isang private cemetery na nasa San Sebastian pa rin naman. Sinusundan niya pa rin ang dalaga hanggang sa tumigil ito sa harapan ng isang libingan at doon ay humagulgol sa pag-iyak. Awang-awa siya sa dalaga at hindi napigilang lumapit rito, sabay abot ng tubig mula sa loob ng bag niya. Sandali itong natigilan. Nagpahid ng luha at napatitig sa mga mata ni James na puno ng simpatyang nakatitig sa dalaga. Pati ba dito ay gugulihin mo ako? Hiyaw ni Kathleen na halata ang sobrang pagkainis sa presensya ni James dahil gusto niyang mapag-isa. Hindi kita sinundan. Dinalaw ko lang rin ang libingan ng lola sa sulodad ko. Mapalabas na ako nang makita kitang umiiyak rito. Napakamot sa batok si James sa kasinungalingan niya. Subalit totoo namang naroon sa sementeryong ito ang kanilang lola at pati na rin ang kanyang lolo. Inabot naman ni Kat at pinuksan ang tubig. Ngunit ang tigas naman ng cup nito. Kaya't nakabusangot niyang muling iniabot kay James ang tubig para pagbuksan ang binata. Kaya't napangiti si James at kaagad na binuksan ang 1 litrong mineral water. Pinabayaan niya na lamang muna si Kat na kinakausap ang puntod ng ina nito. Shinare nito ang exciting journey niya sa paaralan, kung paano siya nakasurvive sa ilang buwan ng chemotherapy. Kat, hindi ka pa ba uuwi? Nagtatakang tanong ni James, dahil kanina pa siya pasulyap-sulyap sa pambisig na relos niya. Mag-aalas 6 na kasi ng gabi, ngunit tila walang balak na umuwi si Kat sa bahay nila. Hindi ako uuwi, dito ako matutulog. Sasamahan ko muna si mama ngayon. Napalunok si James at namutla sa sinabi ni Kathleen. Sigurado ka bang dito ka matutulog? Oo. Bakit? Ikaw bakit hindi ka pa umuwi, ha? Napakamot sa batok si James. Iniisip niya kung seryoso ba ang babaeng ito. Ngunit nagulat na lamang siya nang inilabas nito mula sa bag ang isang camping tent. Kung hindi ka pa uuwi, tulungan mo muna akong itayo ito. Nakalimutan ko palang may dala akong tent. Dumidilim na kasi, oh. Seryoso ka ba talagang dito ka matutulog, Kat? Sementeryo kaya ito? Nahihintakutang wika pa ni James, napalingalinga sa paligid ng mga puntod. Paano kung sa kalagitnaan ng gabi ay magsibango ng mga ito? Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Dito nga ako matutulog. Seryosong tugon ni Kathleen, matapos maitayo ang camping tent ng walang tulong ni James. Paano ang pagkain mo niyan?
Siyempre nagdala ako, no? Nakangising wika ni Kathleen na pumasok sa loob ng tent at inayos doon ang kumot at unay niya. Inilabas niya rin sa bag ang maraming pagkaing dala at pati na rin ang malaking electric flashlight. Pulaga! Nay! Napasigaw na lamang si James nang biglang lumabas sa tent si Kat habang inilawan ng flashlight ang mukha. Pumailan lang tuloy sa buong sementeryo ang takot na sigaw ni James. Halos mapulit ang bibig ni Kat dahil sa kakatawa nang makita kung gaano natakot ang ekspresyon ni James na halos madapa na ito sa pagtakbo, ngunit bumalik itong kaawa-awang mukha. Kat naman, umuwi na nga tayo. Natatawa pa rin si Kathleen sa ekspresyon sa mukha ni James na ngayon ay namumutla. Umamin ka nga sa akin, sinusundan mo ba ako rito? Napabugay ito ng hangin at napayuko. Oo na, sinusundan na kita. Malungkot na napangiti si Kathleen at lumapit sa binata. Salamat James ha, umuwi ka na. Gabi na, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Rumihistro ka agad sa mukha ni James ang takot habang nakatitig kay Kathleen. Kat, hindi ka ba talaga natatakot dito? James, mas nakakatakot ang mga buhay na tao na maaaring manakit sa atin. Pero mga patay na sila. Ang katawang lupa na lamang nila ang naiwan rito. Ang mga kaluluwa nila ay wala na rito kung hindi naroon na sa langit kasama ng Diyos. Isipin mo ba naman na ang init-init siguro dito sa sementeryo kung narito lahat ng kaluluwa ng mga taong namatay o kaya ang gulo-gulo siguro nila dahil sa magsisiksikan na sila rito. Kasunod noon ay ang pagpalatak ng malutong na tawa ni Kat. Sa unang pagkakataon ay narinig niya itong tumawa kaya wala sa sariling napangiti na lamang si James na tumitig sa dalagang masayang naghanda ng pagkain. Kat, can I stay here with you? Kahit ngayon lang. Huwag ka munang magalit sa akin. Promise hindi kita guguluhin at kukulitin. Sandaling seryosong napatitig si Kathleen sa binata at ito ay napangiti. Sure, halika rito. Pasok ka na sa maliit nating bahay. Nakangiting sagot ni Kathleen na ikinatuwa naman ni James ng sobra. Tahimik nga si James at hindi nangungulit ngunit kabaliktaran naman ang nangyari ng gabing iyon dahil si Kat ang napakagulo at nangungulit kay James. Nangangawit na ang mga panga ni James sa kakatawa sa mga kalokohang pinaggagawa ni Kathleen. Naroong kumakanta ito at sumasayaw, and the most exciting part was that noong inanyayahan siya nitong sumayaw silang dalawa sa saliw ng malamyos na tugtugin mula sa cellphone ng dalaga. He never knew na ang seryosong si Kathleen ay ganito pala kakulit at kamasayahin. Linggo ng umaga ay maagang gumising si James. Naligo at inihanda ang sarili para sa unang pagkakataon ay pumasok sa simbahan. James, saan ang lakad mo? Nagulat ang inang si Leonora nang naroon sa garahe si James at iniintay sila ng asawa niyang si Victor. Napakagwapo ng anak sa suot nitong polo at maayos na pantalon. Sasama po ako sa inyo ni Papa sa simbahan, Ma. Hindi pa pwede? Nagkatinginan ng mag-asawa. Gulat na gulat sa sinabi ng anak. Ang arte naman ng mga to. Para magsisimba lang naman ako eh. Hindi naman ako magpapastor. Napapahiling si Mayor Victor Salazar na pumasok na sa sasakyan at dumiretso na sa driver's seat. Habang si Leonora naman ay wala sa sariling lumapit sa anak na pinagbuksan pa siya ng pinto ng kotse. Sinalat nito ang noo ng kanyang anak. Wala ka namang lagnat ha. Napangiti naman si James na naupo sa likuran ng kotse at excited nang makita si Kathleen, ang babaeng kinahuhumalingan ng puso niya. Nagsimula ng worship hour at malayang tinatanaw ni James ang dalagang palaging nagpapabilis ng pagtibok ng puso niya. Kaso nga lang, tila hindi man lamang siya nakikita nito na ikinapanlumo naman ang puso ni James. Akala niya ay okay na sila noong nandun sila sa sementeryo. Pero heto at bumalik na naman ito sa pagiging malaking bloke ng yelo. Lalo siyang napahanga sa dalaga nang nagbigay ito ng special song number matapos ang pangaral ng pastor. Malamyos na nagsimula ang isang tugtuging tila tumatagos sa puso ni James. Hindi niya alam kung anong tugtugin yon, but it seems that someone is caressing his heart habang napatitig sa dalagang nagsisimula ng umawit. Hindi maipaliwanag ni James ang nararamdaman sa mga oras na yon, ngunit napayuko na lamang siya. Ramdam ng binata ang kakaibang presensya ng Diyos na nasa loob ng simbahan
na tila ba nililinis ang maruming katauhan ni James. Lalong napahagulgol na lamang ang binata nang muling marating ni Kat ang pangalawang chorus ng kanta. Ang gaan-gaan ng puso niya na tila nalilinis ang nagawang kasalanan niya sa buhay sa ilang taon. Ilang taon na nga ba siyang hindi pumapasok sa simbahan? He plays with every woman's heart na lumalapit sa kanya at wala siyang pakialam sa nararamdaman ng mga ito. He even tried to take drugs. Nalulong siya sa bisyo, alak at pati na rin sa sigarilyo. Siya rin mismo ang dahilan ng bawat pagpatak ng luha ng inang si Leonora. Minsan na rin siyang nakulong nang masungkot siya sa mga kabataan na narid na gumagamit ng droga. Pero dahil menor de edad pa lamang siya ng mga panahong iyon, ay pinalabas rin siya ng mga taga-DSWD. Isa siyang kahihiyan sa amang mayor ng lungsod nila. Anak, naramdaman niya ang bahagyang pagtapik ng Papa Victor sa balikat niya, habang si Mama Leonora niya naman ay pinanasan ng luhang lumalandas sa mga mata ni James. Napatitig siya muli kay Kathleen at ganoon na lamang ang pag-alpas ng puso niya nang makita niya itong matamis na umiti sa kanya. Kat, usal ni James, ang bilis ng tibok ng puso niyang nagwawala sa loob ng ribcage na nakatitig pa rin sa kagandahan ng dalaga na ngayon ay tapos ng kumanta at muling bumalik sa upuan. Lunes ng umaga, ay excited na iniintay ni James si Kathleen sa labas ng gate ng paaralan. Ngunit dumating itong walang pakialam sa mundo na tila hindi man lamang siya nakikita. Sa laki ng katawan niyang halos iharang niya na lamang sa daraanan ni Kathleen. Dinedma na naman siya ulit ni Kat na ikinapanlumo naman ni James ng lubusan. Akala ni James ay okay na sila ni Kat. Ngunit muli na naman siya nitong hindi pinapansin. Pero okay lang sa kanya yon dahil hindi naman siya susuko. Break time nila nang nilapitan siya ng mga katropa niya habang nasa tabi siya ni Kat sa panghuling upuan at muling nagpapansin. Buds, toma tayo mamaya? May bagong bukas na bar sa malapit sa amin. Sama natin tropa ni Kara para masaya. Napalunok na lamang si James na sinulya pa ng babaeng katabi. Hindi nakaligtas kay James ang pangungunot noon ng dalaga matapos marinig ang sinabi ni Jig na katropa niya. Sige na, sama ka na. Namimiss ka na namin Nung linggo nga wala ka sa inyo Kasama namin yung magandang chick na nainlabata sa'yo, yung Dayo. Ano ba kasi ang ginawa mo roon? Hinhanap-hanap ka Hagalpak na tawa ni Rick. Pas muna ako pre. Marami akong gagawin sa bahay mamaya. Saka magpa-practice pa ako ng mga dapat kong gawin sa Mr. Campus King 2024. Malapit na kasi. Ayaw ko ring mapahiya ang buong klase natin. Wala sa sariling tugon ni James sa mga katropa niya na nagulat sa sagot niya. Kahit kailan ay hindi naman siya tumatanggi sa mga ito, lalo na kapag inuman. Magkapanabay pa na wika ng mga ito. Pasaktol na tumayo si Kathleen at nagmamadaling lumabas ng classroom. Ang ingay-ingay naman talaga ng mga tropa ni James. Sarap talagang lagyan ng packaging tape ang mga bunganga ng mga ito. Ang sakit-sakit pa ng ulo niya. Nakalimutan niya kasi kaninang uminom ng gamot. Kathleen, sandali lang. Humarang si James sa may pasilyong daraanan ni Kat para hindi ito makalayo sa kanya. Umalis ka sa daraanan ko, ano ba? Saka pa lamang napansin ni James na namumutla ang dalaga. Namumuo ang butil-butil na pawis nito sa noo. Kat, nanlalabig ang mga kamay ng dalaga na hawakan niya. Kagad naman itong binawi ni Kat na animoy napapaso sa pagkakahawak ni James. James, nagmamadili ako, please. Ihatid na kita kung saan ka pupunta. Hindi na kinaya pa ni Kathleen ang sobrang sakit ng ulo niya. Napakaramdam niya ay umiikot na ang kapiligiran niya at sasabog na ang bungo niya. Sa pagmamadali niya kaninang pumasok, ay nakalimutan niyang uminom ng gamot. Napahawak ang dalaga sa balikat ni James at doon ay bumagsak. Takot na dinala ni James ang dalaga sa pinakamalapit na ospital. Natataranta niyang tinawagan ng Mama Leonora niya upang ipaalam sa ama ni Kat ang nangyari. Nagising na lamang si Kathleen sa loob ng ospital. Una niyang nasilayan ang mga mata ng amang puno ng pag-aalala. Ang noon itong nakakunot na nakatitig sa kanya. Pa, mahinang wika ni Kat. I already told you to stop, Kat. Tumigil ka na muna sa pag-aaral mo dahil hindi kakayanin ng sistema ng katawan mo ang pag-aaral, lalo na't nag-chemotherapy ka. Pa,
Kaya ko. Nakalimutan ko lang kasi kaninang uminom ng gamot. Noong umaga, kaya nangyari ito sa akin. Pero hindi na po ito maulit pa, pangako. Pilit ang ngiting sumilay sa mga labi ni Kathleen para mabawasan ang pag-aalala ng papa niya. Hindi na talaga ito maulit dahil titigil ka na sa pag-aaral at ako ang masusunod. Bulyaw ng kanyang ama na hindi na napigilan ang bugso ng damdamin. Sobrang tigas talaga ng ulo ng anak niyang ito na malang-mana sa kanyang ina. Sir, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala kay Kat simula ngayon. Ako na po ang mag-aalaga sa kanya kapag nasa school po kami. Napakunot ang noo ni Calvin sa biglaang pagsabat ng binatang anak ni Mayor Victor. Nagkatinginan sila ng kanyang anak pero kahit papaano ay gumaan ang pakaramdam ni Calvin sa narinig nitong sinabi ng binata. Palagi niya itong natatanaw mula sa malayo na sinusundan si Kathleen pauwi ng bahay nila. Saka pa ito diretso sa bahay nila kapag nasigurado na nitong nakapasok na ng bahay si Kat na ipinagtataka naman niya noong una. Buong buhay niya ay ginugol niya sa pag-aalaga sa may sakit niyang anak dahil namatay na ang asawa niya sa sakit na cancer. Matapos ring inilabas si Kathleen kaya hindi basta-basta ang pasanin niya sa balikat. It feels good to have someone na magbibigay sa kanya ng assurance para alagaan ang anak niyang matigas ang ulo sa paaralan. Nakuha kaagad ni James ang loob ng Papa Calvin niya. Parati niya na rin itong nakikita sa loob ng pamamahay nila na nangungulit sa papa niya. Kinabukasan ng umaga, napatangan na lamang si Kathleen. Nang paglabas niya ng bahay ay naroon na ang binatang si James na nakapamulsang nakasandal sa kotse niya. His handsome face take her breath away ng ilang segundo. Ngunit nagawang pakalmahin ni Kathleen ang puso niya. Napunit ang ngiti niya sa mga labi niya nang makita niya si Kathleen na papalabas na ng bahay. Hi, ano naman ginagawa mo rito? Sinusundo ka. Dahil sabi ko kay Tito, ako na ang mag-aalaga sa iyo kapag nasa paaralan ka. Nakangiti pa ring wika ni James. Nakaagad siyang pinagbuksan ng pinto. Inirapan lamang ito ng dalaga. Dahil sinabihan nga pala siya ng kanyang ama na kung gusto niya pang mag-aral ay dapat ay pakitunguhan niya ng maayos James. Dahil ito ang pinagkakatiwalaan nitong tumingin sa kanya kapag nasa school siya. Pasulyap-sulyap si James sa dalagang nasa passenger seat niya na nakatanaw sa malayo. Naiintindihan niya na ngayon kung bakit ganito ang ugali ni Kathleen. Ayaw makihalubilos sa mga taong nasa paligid. Nagulat ang mga katropa ni James nang makita nila si Kathleen at si James na bumaba sa sasakyan ng binata. Diretsong naglakad si Kathleen papasok ng silid-aralan at wala siyang pakialam sa mga mapunuring mga mata ng mga mag-aaral na nakatuon sa kanya. Nagulat na lamang siya ng pagliko niya ng pasilyo ay bigla siyang hinila ng dalawang babae at kinaladkad papasok sa empty room at doon ay itinulak. Halos mapasadsad si Kathleen sa lakas ng pagkakatulak ng mga ito sa kanya. Hello Maria Clara, ang kapal talaga ng mukha mong agawin sa akin si James, no? Bulyaw sa kanya ni Cara na ngayon ay naka-cross arms na lumapit sa kanya. Wala akong inaagaw sa'yo. Sayong-sayo na si James at wala akong pakialam sa lalaking yon. Yung iyon na siya at isaksak mo sa baga mo. Kung maaari pa, ay itali mo na sa katawan mo nang hindi ako ang kinukulit pa noon para naman matahimik na ang buhay ko. Mahinang bigkas ni Kathleen sa harapan ni Cara na ngayon ay naniningkit ang mga mata matapos marinig ang mga sinabi niya. Ang tapang mo talaga no? Hinila ni Cara ang buhok niya, kaya napapiksi na lamang si Kathleen. Takot na takot siyang matanggal ang suot niyang wig. Bagya na kasi siyang nakalbo dahil sa chemotherapy niya. Bitawan mo ko! Mabilis ang galaw niyang isinalag ang mga kamay ni Cara at mabilis na itinulak ito, kaya't nakawala siya sa pagkakahawak nito. Hawakan niyo nga yan! Kaagad na inablot siya ng dalawa pang kasamahan ni Cara, kung kaya't naningkit ang mga mata niya sa inis. Bitawan niyo ako kung ayaw niyong masaktan. May alam siya sa martial arts pero hindi siya sigurado kung gaano siya tatagal sa laban dahil sa mahina ang katawan niya sa kasalukuyan. Bagya pang napatawa sa kanya ang dalawang babae nang umigkas ang mga braso niya na hawak ng dalawa. Mabilis na umikot si Kat at sinipa ang babaeng muling sumugod sa kanya. Hinila na naman ni Cara ang buhok niya mula sa likuran kung kaya't natanggal ang wig niya. Napasinghap na lamang ang mga ito nang makita ang ulo niyang nakakalbo na dahil sa kakakimotherapy niya.
Ang pagkakagulat sa mukha nito ay napalitan ng tuwa na ikinatawa talaga nito. Humagalpak din ang tawanan ng dalawang babaeng kasama nito na sina Kylie at Charmaine na pawang mga kaklase niya. Kalbo? Isa kang kalbo! OMG, I can't believe it! Ang babaeng ipinalit sa akin ni James ay kalbo pala. Natatawang wika ni Kara. Ibalik niyo sa akin yan! Inis na tura ni Kathleen dahil ipinagpapasapasahan ng dalawa ang wig niya na ngayon ay tawang-tawa sa itsura niyang malapit ng makalbo. Biglang bumukas ang pinto at sa isang iglap ay nasa kamay na ni James ang wig ni Kat. Hindi siya sigurado pero nakikita niya ang galit na ekspresyon na nakaguhit sa mga mukha ni James. James, nagkakatuwaan lang naman kami dito ah. Pigil ang tawa ni Kara na napasapo sa noo at natatawang nakatitig kay James. Look at her, James. Look at her. Shut up, Kara. Napaunat si Kara at hindi makapaniwalang galit na galit si James sa kanya. Naikiyom naman ni James ang kanyang kamao na lumapit kay Kat at maingat na inilagay sa ulo ni Kat ang wig nito. Hindi niyo na uulitin ito dahil kapag maulit pa ito, sa kulungan na kayo pupulutin pa. Lalo ka na. Bulyaw ni James kay Kara. Hindi na kinaya pa ni Kat ang pagtulo ng luha sa mga mata at patakbong nilisa ng empty classroom na iyon. Mabilis ang hakbang ni James, kaya't naabutan niya ang dalaga na umiiyak paakyat sa may rooftop. Sandali lang, Kat. Kathleen! Hinablot ni James ang braso ni Kat at kinabig para yakapin ang umiiyak na dalaga. Sandali pa itong nagpupumiglas ngunit hindi ito binitawan ni James at maigpit na ikinulong sa mga matitipunong braso niya. I'm so sorry, Kat. Pangako hindi na maulit ito. Hindi ka na masasaktan pa ni Kara. Hindi ka na nila malalapitan pa ulit. I'm sorry talaga, Kat. Just stay away from me. Pwede ba? Layuan mo na nga ako. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari to sa akin. Bulyaw ni Kathleen. Kat, gusto lang naman kitang maging kaibigan. You changed my outlooks in life. Simula noong araw na una kitang makita. Kaya gusto ko lang namang maging kaibigan ng anghel na nagligtas sa akin sa kadiliman ng buhay ko. Napapaiyak na wika ni James. Maraming salamat kung itinuturing mo akong isang anghel. Pero ayokong maging bahagi ng buhay mo dahil ayoko sa'yo at ayokong makilala ka. Ayokong maging kaibigan ka. Ginugulo mo lang ang buhay ko. Kaya kung maaari sana, lubayan mo na ako. Bumalik ka sa mga tropa mo. Bumalik ka na kina Kara nang maging tahimik na ang mundo ko. Pwede ba, James? I don't need someone to take care of me. Dahil ako lang sa buhay ko ay sapat na. Hiyaw ni Kara na itinulak si James at nagtuloy-tuloy na sa rooftop ng paaralan para doon ibuhos ang mga luhang pinipigilan niya kanina pa. Oo, at hindi naman siya robot na walang pakiramdam. Oo, at nararamdaman niya ang nararamdaman ni James sa kanya. Yes, the feeling is mutual. Pero hanggat maaari ipinipigil niya ang kanyang sarili na mapalapit sa binata dahil alam niyang masasaktan niya lamang ito balang araw kapag nawala na siya. Balang araw kapag mawawala na siya sa mundo, ay ayaw niyang makikita si James na malungkot at umiiyak ng dahil sa kanya. Hindi siya mapapayapa sa pag-alis niya sa mundong ibabaw. Kaya't hanggat maaari, hanggat kaya niya ay pinipigilan niya ang kanyang sarili na bumigay kay James. Na bumigay sa nararamdaman niya para sa binata. Para mapigilan niya ang sakit na mararamdaman nito kapag nilisan niya na ang mundo. Sapat na ang papakalbi niya na lamang ang iiyak at masasaktan. Hindi niya na idadagdag pa roon si James. Laylay ang balikat ni James na umuwi ng bahay nila. Parang nawalan siya ng gana at lahat sa buhay niya sa mga sinabi sa kanya ni Kathleen. Sa mga sumunod na araw ay naging tahimik na nga ang buhay ni Kat. Sinusulyapan niya na lamang mula sa malayo si James at hindi na rin ito nangahas na lumapit sa kanya. Kitang-kita ni James kung papaano siyang iwasan ni Kathleen sa mga sumunod na araw. Kung kaya kahit masakit sa kanya, ay hindi niya ipinagpilitan rito ang kanyang sarili. Bumalik na ito sa dating tropa at palagi na rin naman itong nalilate na pumasok sa paaralan. Minsan ay para pa nga itong lasing at mas malala ay kahit sino-sino na namang babae ang kumakapit dito. Napakagatlabi na lamang si Kat dahil sa totoo lang, nasasaktan siya sa mga nakikita niyang patapon na naman ang buhay ni James. Hanggang isang araw ay nakakita ito ng suntukan sa loob ng paaralan. Halos hindi pinakawalan ni James ang lalaking sinusuntok nito kahit lupaypay na ito sa pasilyo ng paaralan. Parang wala na namang nakikita ang mga naroon
na takot pa ngang umaawat. Pati ang mga katropa ni James ay walang pakialam. Kat, pigilan mo si James. Baka makapatay siya. Napatayo si Kathleen sa sinabi ni Axel. Bakit? Hindi mo ba alam na kumakalat ang mga edited pictures mo sa campus na hubad-hubad at pinamagatan pa itong makabagong Maria Clara? Ay naku, hayop ang nag-edit ng picture na yon. Mapapatay na ata yun ni James. Natigilan na lamang si Kathleen. Kaya pala kanina ay pakiramdam niya ay pinag-uusapan siya ng mga mag-aaral. Dahil pala doon, napatakbong lumapit si Kathleen doon sa pinangyarihan ng gulo. Sumusuka na ng dugo ang estudyanteng yon. James, tama na. Tama na, ano ba? Niyakap niya ang likuran ni James at pilit itong hinahablot mula sa katawan ng estudyanteng durog na ang mukha. Bitawan mo ko, Kat. Papatayin ko ang bastos na yan. Mahigpit na niyakap ni Kathleen ang binata at pinigilan ito sa ginagawa. Stop it! Mapapatay mo na siya. Makukulong ka. Ano ba? Singal niya kay James. Ano namang pakialam mo? Hindi ba ayaw mo akong lumapit sa'yo? Dahil ayaw mo akong maging bahagi ng buhay mo? Wala ka nang pakialam sa akin. Kahit bitawan mo ko. Papatayin ko na yung bastos na yan. Napakamanyakis nito. Hiyaw pa ni James na itinulak si Kat. Ngunit mahigpit ang pagkakakapit niya sa katawan ni James. At maingat din naman ang pagkakahawak ni James sa kanya na hindi siya masasaktan. Tama na. Makinig ka sa akin, please. Tama na. Pakinggan mo ako, James. Bakit naman ako makikinig sa'yo? Wala ka namang pakialam sa akin, di ba? Kung anong gawin ko sa buhay ko, wala ka na dun. Kaya bitawan mo ako at papatayin ko yan. Tinadyakan naman ni Kat ang lalaking nakahilata at hinarap ito. Ano ba? Umalis ka na dyan kung ayaw mo nga ako ang pumatay sa'yo. Itinaas ni Kat ang mga kamay para sana suntukin ito. Ngunit paikaya-kaya itong tumakbo papalayo sa kanila. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Gusto mo bang makulong ka, ha? Paano pag napatay mo yon? Hiyaw ni Kathleen na dinaduro ang dibdib ni James. Napangisi naman si James, sabay talikod sa kanya. Ngunit hinablot ito ni Kathleen at hinila ang mga kamay nito. Para namang nakataling kalabaw si James na sumusunod kay Kathleen papuntang rooftop ng paaralan. Mula sa backpack ni Kat ay kumuha siya ng alkohol at maingat na ginamot ang putok na labi ni James. Pati na ang mga kamay nitong may mga maliliit na sugat at galos. Hinila ni James sa mga kamay ngunit hinampas ito ni Kat. Tumigil ka nga. Talaga bang papatayin mo yon ang dahil lamang sa edited photos na yon? Hindi ko naman katawan yun eh. Mukha ko oo, pero edited lang yon. Bulyaw pa ni Kat sa binata na hindi man lamang tumitingin sa kanya. Hoy James, umayos ka nga. Nang magumot kita ng maayos. Inis na wika ni Kat. Hinablot naman ni James ang mga kamay niya. Just leave me alone. Like what you said. Huwag mo rin pakialaman ng buhay ko. Nalubayan na kita. Ano bang pinagagagawa mo? Sinaktan mo na ako. Huwag mo na akong paasahin dahil dito sa ginagawa mo. Don't pretend that you care for me. Because I know you're not. Hiyaw ni James na tumayo. Ang sakit-sakit ng mga sinabi ng binata sa kanya. Well, tama nga ito. Nilubayan na siya nito. Kaya dapat ay wala na rin siyang pakialam rito. Mapaklang na pangisi na lamang si Kat. Kahit na nasasaktan ay tinatanaw na lamang niya ang binatang nagmamadaling bumaba ng rooftop. Kitang-kita niya pa kung papaano nito si Ili ng halik ang labi ni Kara na naroon sa baba at naghihintay sa binata. Oo, katulad na ulit ito ng James na nakilala niya noon. Kanina pa napapansin ni Kat na may sumusunod sa kanya. Medyo ginabi na kasi siya nang uwi dahil dumaan siya sa puntod ng kanyang ina. Nitong mga huling araw, ay palagi na lamang masikip ang puso ng dalaga nang dahil kay James Salazar. And yes, nasasaktan siya na nakikita itong may kaharutang iba na kahit na kaninong babae at wala siyang mapagsabihan ng nararamdaman niya kung hindi ang yumaong ina niya. Kinagabihan, sikat na lakad takbo na ang ginagawa dahil talagang may sumusunod sa kanya. Naglalakad na lamang siya pauwi dahil gusto niyang lumanghap ng sariwang hangin. Malapit na lang rin naman kasi ang tinitirhan niyang subdivision. Ngunit saktong pagliko niya ay biglang may humila sa kanya. Sino ka? Bitawan mo nga ako? Akmang manlalaban sana ang dalaga nang may nakakahilong amoy ng panyo ang itinakip nito sa bibig at pati na rin sa ilong niya. Kung kaya't kaagad na nawala ng malay ang dalaga. Dali, isakay niyo na yan habang wala pang nakakakita.
Hiyaw ng isa na pinagtutulungang isa kay si Kathleen sa van na sinasakyan ng mga ito na nakatago sa medyo mapunong bahagi ng tabi ng daan. Sa kabilang banda naman, James naman, tama na nga yan? Bakit ba kasi sa dinami-raming babae sa school na nagkakagusto sa'yo, doon pa sa babaeng yon? Napakamot si Kara dahil kanina pa umiinom si James, pero parang hindi pa rin ito nalalasing. Ilang bote na ba ng birang nainom nito? Napadako ang mga mata nito sa telepono, at gulat na gulat ito nang rumihistro doon ang pangalan ni Kathleen. Nagliwanag ang mga mata nitong naimasmasan sa kalokohan. See? She's calling me Kara. Hindi niya ako matitiis. Sigurado akong nag-aalala na sa akin ito. Mapait na napangiti si Kara dahil talagang magkaibigan lang naman sila ni James at wala na siyang magagawa roon. Tinutulungan niya na lamang itong pagsilosin si Kat. Naku James, sa labas mo sagutin. Baka mamaya ay magtakayan kapag narinig na masyadong maingay rito. Nakangiting tura ni Kara. Kumaripas ng takbo si James sa labas ng bar at ganoon na lamang ang panlulumo niya nang mamatay ang tawag ni Kat. Pasalampak siyang naupo sa damuhan sa gilid ng bar na iniinuman nila. Naglalaro na naman sa balintataw niya ang maamong mukha ni Kat. Ang sakit-sakit ng nadarama niya ngayon. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Na wala nang pakialam sa akin si James. At hindi akong girlfriend ni James, mga tanga. Kaya pwede ba? Pakawalan niyo na ako. Inis na bulyaw ni Kat sa mga ito. Isa sa kanila ay ang lalaking binugbog ni James matapos i-edit ang larawan niya at inilagay sa isang hubot-hubad na katawan sa picture. Napangisi na lamang ito. Tawagan niyo ulit. Hindi ako bubugbugin ni James kung wala siyang gusto sa babaeng yan. Nagpupupuyos ang damdamin ni Kat. Oras na makatakas siya rito, ay uubusin niya talaga sa pagtanggal ang malalaking ngipin ng lalaking ito. Alalang-alala pa naman siyang mapatay ito ni James. Sana ay hinayaan niya na lamang si James na patayin at bubugin ito. Kung alam lang talaga niyang salbahe ito. Laylay ang mga balikat ni James na tumayo nang biglang tumawag sa telepono niya ulit ang numero ni Kathleen. Hello Kat! Sandaling napalunok si James at excited na marinig ang boses ni Kat na nag-aalala sa kanya. Ngunit siya ay nagulat sa narinig na boses ng lalaki. Bingo! Sabi ko na nga ba at sasagutin mo ang tawag ng chick mo. Natatawang wika ng lalaki sa kabilang linya ng telepono. Sino ka? At bakit nasa iyo ang telepono ni Kat? James, relax lang pare. Si Ramil ito. Naalala mo ba? Yung kamuntikan mo nang mapatay sa paaralan? Pare, kasama ko ang babae mo ngayon. At kapag hindi ka pumunta rito, lagot to sa akin. Lalantakan ko to. Ang sarap pa naman ito. Nalilisik ang mga mata ni James, lalo na noong narinig niya ang nandidiring sigaw ni Kat. Huwag na huwag kayong lumapit sa akin. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka, bastos ka. Hiyaw ni Kat nang hinipo ng isa sa mga kasama ng lalaking ito ang kanyang binti. Pare, itatext ko sa iyo ang address and don't dare you na magpatulong sa tatay mong mayor nang hindi namin tuluyan to. Huwag na huwag mong sasaktan si Kathleen. Ililibing talaga kita ng buhay, hayop ka. Sigaw ni James sa kausap niya sa telepono. Nanginginig sa galit si James nang makitang pinatay na nito ang tawag. Napuno ng pag-aalala ang puso niya para sa dalaga. Makakapatay talaga siya ng tao kapag may ginawa itong masama sa dalagang minamahal niya. Bats, anong nangyari? Magkasunod na lumabas ng bar ang mga tropa niya. Nang marinig ang malakas niyang sigaw na animoy, meron siyang kaaway. Si Kat, kinidnap ni Ramil. Mapapatay ko siya kung may mangyayaring masama kay Kat. Kaka-therapy lang ni Kat. Delikado ang buhay niya. Pananangis ni James. Nabalisang naghihintay ng mensaheng ipapadala ni Ramil sa kanya. Umilaw ang cellphone James at nakita niya ang mensaheng naroon. Dinala nila si Kat sa South Bay, isa sa mga tahimik na lugar ng syudad nila, kung saan ay malimit lamang ang mga naliligaw roon dahil sa nasa dulo ito ng San Sebastian na sakop ng lungsod nila. Sa South Bay, wika ni James sabay angkas sa motorsiklo niya. Sumunod naman kaagad sa kanya ang mga kaibigan niya, habang si Kara naman ay tinawagan si Ma'am Leonora na ina nitong si James. Binubundol ng kaba ang puso ni Kat. Kailangan niyang makatakas rito. Kahit na masakit na ang kanyang kamay mula sa pagkakagapos, ay kailangan niyang makaalis rito. This is a trap for James, at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa oras na may mangyaring masama kay James.
nang dahil sa pagtatanggol nito sa kanya. Kahit nagkaganito ang lahat, hindi maaaring pumunta si James dito dahil tiyak na mapapahamak ito. Halos ilang ulit na umusal ng panalangin si Kat, ngunit tila walang nangyayari sa lubid na nakagapos sa kanya. Pakaramdam niya, mas lalo pa itong humihigpit sa madalas niyang paggalaw-galaw rito para makatakas. Namamanhid na rin ang palapulsuan niya sa pinaghalong hapdi at sakit dahil sa lubid na nakagapos sa kanya. Halos mag-iisang oras na nang maya-maya ay nang marinig niya ang rumaragasang ugong ng mga motorsiklo na paparating sa kinaroroonan nila. Napapikit na lamang si Kat sa isiping maaaring si James na nga ito. James, Diyos mio naman, bakit ba ang tanga-tanga mo? Biglang bumukas ang pintuan at iniluwa noon ang lalaking binugbog ni James. Nandito na ang Prince Charming mo, Miss Kat. Natatawang wika nito na binuguhan pa siya ng usok ng sigarilyo na ikinaubo naman ng dalaga. Tinanggal nito ang pagkakatali ng mga paa niya sa upuan at pilit siyang itinayo. Nakagapos na rin ang mga kamay niya, ngunit sa pagkakataong ito ay malaya na ang mga paa niya. Halika, sasalubungin natin ang hero mo. Kathleen, where are you? Anong ginagawa mo kay Kathleen Ramil? Sigaw ni James na dumadagong-dong sa loob ng bodega ng Cobra na ngayon lamang napansin ng dalaga. Wala kasi siyang malay kanina nang dumating rito at dinala sa silid na iyon at iginapos. Baliw ka ba, James? Alam mo namang patibong to, hindi ba? Bakit sumugod ka pa rito? Wala ka bang utak? Hindi mapagilang sigaw ni Kathleen. Hinayaan mo na lang sana ako rito. Total ay mamamatay na rin naman ako. Anong pinagkaiba nun? James, nauupos na yung kandila ko. You're risking your life for nothing. Napasigaw pa si Kat nang biglang may sumugod kay James at sa mga kasamahan nito, mga lalaking may dalang iba't ibang uri ng patalim. James! Hoy! Loko ka ba ha? Hoy Ramil! Nagpupumiglas na iyaw ni Kathleen nang makitang napakarami ang mga kalaban nila, habang 5 lamang sina James, si Jigs, Rick, Carlo at G-Boy. Kung ikukumpara, ay wala talaga silang kalaban-laban. Halos 20 ang mga ito at mayroon pang mga patalim. Nanggigil si Kat nang makitang tinamaan si James sa likuran matapos ang balusin ng baseball bat ng kalaban. Ano ba? Hoy! Itigil mo na to, Ramil! James! Umilag ka! Napahagulgol na nang iyak si Kat nang maalalang malaya pala ang mga paa niya. Mabilis ang kilos na binigyan ng round kick si Ramil na ikinabagsak naman ito at patakbong sumugod upang tulungan sina James. Kat! Sigaw ni James nang makitang tumatakbo si Kathleen papalapit sa kanya. Isang kamao ang tumama sa mukha ni James. Kasunod noon ay naramdaman niyang tila kumirot ang tagiliran niya. Nagulat na lamang siya nang tinamaan ng malakas na flying kick ang taong sumaksak sa tagiliran niya mula sa lumilipad na mga paa ni Kathleen. James! Napasapo na lamang si James sa tagiliran niya. Napalibutan na sila ng maraming kalaban habang ang mga kasamahan niya ay puro bugbog sarado na. Nakahandusay na rin sa sahig ng koprahan si Jigs at Rick. Gumagapang naman si G-Boy na sapo ang dugo ang tiyan. Kat, I'm sorry. Hiyaw ni James na niyakap si Kathleen. Isang malakas na palo ng baseball bat ang tumama sa balikat ni James. Tama na! Ano ba? James! Nagsusumikap si Kathleen na matanggal ang lubid na nakagapos sa mga kamay niya nang maramdaman niya na lamang na isinalag ni James ang katawan sa bawat pagtama ng patalim upang protektahan si Kathleen. James! Hindi maaari! Stop it! Tama na! James! Nanginginig si Kathleen nang makitang bumunot ng baril si Ramil mula sa tagiliran nito. Paalam James Salazar, ikamusta mo na lamang ako sa amo nating si Taning ha? Sinundan pa ito ni Ramil ng malutong na tawa na tila ay nababaliw na. Pakaramdam ni Kathleen, hindi niya kakayanin kapag mamatay si James nang dahil lamang sa kanya, and saving James from death is the only way for her to live in this world in peace. Ubod lakas na sinipa niya ang katawan ni James na nakayakap sa kanya na ikinabagsak naman ito. 1, 2, 3 bala ang sunod-sunod tumama sa katawan ni Kathleen.
bago niya pa narinig ang magkahalong malakas na sigaw ni James at ang sunod-sunod na putok mula sa mga pulis na dumating sa koprahan hanggang sa bumagsak siyang naririnig pa ang pagsigaw ni James sa pangalan niya. Kathleen! Kat! Kat! Napasigaw si James na tila nawawala sa sarili nang makita si Kat na tinamaan ng baril ni Ramil. Bumagsak ang dalaga sa paanan ni James habang nakangiti sa binata na naliligo sa sariling dugo. Kat, bakit? Napahagulgol na mahigpit na niyakap niya ang dalaga habang si Ramil naman ay kaagad na hinuli ng mga pulis. Akmang lalaban pa sana ito, ngunit binaril ito ng mga pulis na giliran. I've saved you, James. I've saved you. And for once, magkakaroon ng silbi ang buhay ko. Salamat sa iyo, James. No, Kathleen. Huwag kang pumikit, Kat. Sir, dalhin na natin si Kat sa ospital. Hindi ininda ni James ang sakit ng katawan at ang mga saksak niya. Wala siyang pakialam doon dahil ang mahalaga sa kanya ay ang babaeng sobrang mahal niya. If only God would save the love of his life, ay aayusin niya talaga ang buhay niya. If only God would grant his wish, ay magbabago na talaga siya ng tuluyan. Kahit hindi pa rin siya pansinin ni Kathleen ay okay lamang iyon. Nakalimutan ni James na sa iilang taon na pumubuhay sa makamundong kaligayahan, ay halos nakalimutan na niyang meron palang Diyos. Only this woman has brought the presence of God in front of him nung nasa loob siya ng simbahan. But this time, James had humbled down himself para umusal ng panalangin sa Diyos, para lumapit sa Diyos at maalalang wala siyang magagawa bilang tao kung wala ang Diyos sa buhay niya. Muli siyang lumapit at tumawag sa Diyos para kay Kathleen. He can even offer his life in exchange for Kat na ngayon ay nakikipaglaban sa kanyang buhay. Napahagulgol ng iyak si James habang kasalukuyang pareho silang ginagamot ng doktor sa loob ng ambulansya. Sinamahan niya sa loob si Kat habang kinakabitan ng iba't ibang aparato si Kathleen ay walang tigil si James sa pagtawag sa pangalan ng Diyos na ilang taon niyang nakalimutan dahil sa layaw at sa pinili niyang baluktot na daanan ng buhay. God, I know, I don't have a right to ask for something dahil masama akong tao. Pero God, Kathleen is an innocent one. Walang kasalanan si Kat kay Ramil. Nadamay lang si Kat sa galit sa akin ni Ramil. Diyos ko, ipinapangako kong aayusin ko na po ang buhay ko. Just save Kat. Mahiman, but I want to make a deal with you na kapag iniligtas mo po si Kat, ay babaguhin ko na po ang buhay ko. Ayusin ko na po ang lahat ng sinira ko sa pagkatao ko. Just save her. At maligaya na akong tatanawin na lamang si Kathleen mula sa malayo. Hindi ko na siya guguluhin pa kagaya ng gusto niya. God, just save her please. Save Kat. Lumipas ang ilang araw at madaling nakarecover si James sa mga sugat niyang tinamo. Nakakulong na rin si Ramil. Nakasapi pala sa mga notorious gangster ng San Sebastian. Pati ang mga kasama nitong tumulong sa pangbubugbog kina James at kumidnap kay Kathleen. Mabuti na lamang at hindi fatal ang mga tama ni Kathleen sa katawan. Sinuwerte ang dalaga na mabuhay habang si James naman ay hindi na nakikita kagaya noong dati na palagi itong nagpapapansin sa kanya. Gusto itong kausapin ni Kathleen pero mas mabuti na siguro ang ganito nang pareho silang hindi masaktan pa. Habang si James naman ay napagdesisyonan ng lumipat sa ibang paaralan para tuluyan niya na lamang makalimutan si Kathleen dahil sapat na sa kanya na ibinigay ng Diyos ang panalangin niya. Unti-unti na ring nagbago ang buhay niya. Isang bagay na lamang ang hindi niya mabago-bago sa kanyang buhay. Yun ay ang pagkahilig niya sa motor racing. Sa mga sumunod na araw, ay hindi na nakikita pa ni Kathleen si James na pumapasok. Nag-aalala na nga ng advisor nila na si Mrs. Amante dahil baka wala silang magiging contestant sa Mr. Campus King. Nalalapit na ito kaya pinakiusapan nila si Kathleen na kausapin itong si James. Kaya kinahapunan ay narito si Kathleen sa bahay ng mga Salazar at magalang na nakiusap kay Leonora na gusto niya sanang makausap si James. Buong araw siya nagmukmok sa loob ng kwarto niya, iha. Hindi ko nga makausap eh. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kay James. Parang ayaw niya na atang pumasok sa paaralan. Nag-aalalang wika ni Mrs. Salazar. James? James anak? Anak, may bisita ka. Tita, may susi ka po ba ng kwarto ni James? Nag-aalala ring wika ni Kathleen sa ina ni James.
Kaya kinuha nito ang spare key ng kwarto, ngunit tumambad sa kanila ang kwartong walang tao. Kung gano'n ay umalis itong walang paalam sa kanyang ina. Palinga-linga si Kat sa paligid ng kwarto ni James. Maayos ang pagkaka-arrange ng kwarto nito. Malinis kahit lalaki si James. Nasaan na naman kaya ang batang ito? Nag-aalalang wika ni Leonora. Nang mula sa mesa ni James, ay nakita ni Kathleen ang isang inter-motorcycle racing competition na nasa karatig na lugar nila. Kaya kaagad niyang naisip na naroon si James dahil alam niyang maliban sa mahilig itong tumambay sa kalye, ay nakahiligan rin ito ang motor racing. Sige tita, alis na po ako. Sabihin mo na lang po kay James na hinahanap siya ni Mrs. Amante. Sakay sa pampasaherong jeep, ay tinalunton ni Kathleen ang lugar ng Alegria, kung saan doon iniheld ang racing competition. Kumakabog ang puso niya sa isiping maaaring manganib ang buhay ni James sa hindi may paliwanag na dahilan ng dalaga, ay tumitibok ang puso niya para sa binata. May kung ano ang tumulak sa kanya para pigilin ito sa sinasaliyang kompetisyon. Sana nga lang ay makarating pa siya roon. Magulo ang lugar na iyon nang dumating si Kat. Mula sa hindi kalayuan ay naroon nga si James, pinapaligiran ng mga katropa niya. Mga babaeng nakasuot lamang ng swimsuit na umaali-aligid kay James. Bagaman naiinis at napupuno ng panibugo ang puso ni Kathleen, ay nilapitan niya ang binata. Hindi pa siya nito napapansin dahil sa ingay ng paligid. Ngunit hinablot niya ang mga kamay ni James at hinila papalabas ng maraming tao. Nagulat pa ito nang makita siya. Kat? Hindi nagsasalita si Kat na inilayo ang binata. Ngunit hinablot ni James ang mga braso at iniwanan siya. James, I'm talking to you, ano ba? Wala tayong dapat na pag-usapan, Kat. Lumayo na ako sa'yo because this is what you want. Wala tayong pakialam sa isa't isa. So stop pestering me. Bulyaw pa nito. Kaya sa totoo lang, ay walang pagsidlang ng tuwa ang umaapaw sa puso niya ng mga oras na yon nang makita niya ang magandang dalaga na si Kat at ito ay makausap niya. Parati niya na lamang kasi itong tinatanaw mula sa malayo. May pakialam ako dahil sinira mo na yung buhay mo sa mga pinagagagawa mo. James, umuwi na tayo. Hindi ako uuwi nang hindi ka kasama. Hindi ka pa rin ba nadala sa nangyari sa'yo, ha? Hindi ka ba talaga magbabago? Then umuwi ka mag-isa, Kat, at wala ka nang pakialam kung ano ang gawin ko sa buhay ko. Buhay ko to. James, mahigpit na niyakap ni Kathleen ang lalaki sa likuran niya. And it hurts her so much na marinig ang mga sinabi nito. Sobra na siyang nasasaktan sa mga ginagawa nito sa sarili. Ang ilang araw niyang hindi ito nakikita ay sapat ng rason para sobra niya itong mamiss. James, you ruined your life, so let's stop this. Napatuloy ang mga luha ni Kat sa malapad na likuran ni James. Ramdam ng binata ang mainit na likido na pumapatak sa likuran niya. Sa totoo lang ay inaayos na nga niya ang buhay niya. Kaya sobrang saya niya nang malamang she really cares for him. It touches his heart na tila tinutunaw ang katigasan ng pusong yon. Ang lahat ay ginawa ni Kat just to save him from drowning him into the darkness pit of life. Dahan-dahan siyang napalingon at nakita ang luhang mga mata ni Kathleen. James, I don't want you to be part of my life dahil ayokong masaktan ka. Ayokong isa ka sa mga taong lumuha kapag hindi ko nakaya ang sakit ko. Ayokong umasang mabuhay dahil mas lumalala ang kondisyon ko. Gusto kong matahimik na umalis sa mundong ito na tanging si Papa na lamang masasaktan. Ayokong madagdag ka pa roon pero hindi ko kayang nakikita kang unti-unting sinisira ang buhay mo. Kaya stop this, James. I can't even spend my last day saving you. So please, nakikiusap ako. Tigilan mo na to, James. Hindi na natapos pa ni Kathleen ang kanyang sasabihin nang siniil siya ni James ng halik sa labi. She even smelled his fresh breath and his lips tasted so sweet na nag-aanyaya kay Kat na sabayan ng bawat paggalaw ng mga labi nito. Kaya ibinuka ni Kathleen ang kanyang mga labi at napapikit na ninanamnam ang bawat sandaling magkahinang ang mga labi nila ng binata. Subukan mong lumaban, Kat, para sa amin ng papa mo. Bakit ba ayaw mong harapin ang nararamdaman mo? Kung may puwang ako sa puso mo, then try to let go of your worries. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ngayong kasama mo ang mga taong nagmamahal sa iyo. At salamat for saving me, Kat. Simula ngayon ay aayusin ko na ang lahat sa buhay ko. Basta't makasama kita. Naluluhang wika rin ni James
na kahit nagsisimula na siyang baguhin ang sarili as he promised to God, but God the Father even gave him a total package kasama na roon ang nararamdaman ni Kathleen para sa kanya. Sobrang saya ni James dahil doon. Kat even hesitate for a moment at natanong sa sarili kung susubukan niya bang sumugal sa pagkakataong ito. Paano kung matalo siya? Paano kung hanggang dito na lamang pala talaga ang buhay niya? Muling siniil ni James ng halik ang mga labi niya, mga halik na puno ng pagmamahal. Hilam sa luha ang mga mata ni Kat nang nagiwalay ang mga labi nila ni James. Habang ito ay nakangiti, bola ang desisyon niya. Susubukan niyang ipagkatiwala ang buhay niya sa tadhana. Susugal sa bawat pagbayo ng hampas ng alon sa buhay niya. Hilingin sa Diyos na sana'y dugtungan pa nito ang buhay niya para makasama niya pa ng matagal si James at pati na rin ang papakalbing niya. Harapin niya ang bawat lagok ng tadhanang naghihintay sa kanya ng buo ang loob at matibay ang dibdib with James around her. Alam ni Kathleen na walang imposible sa Diyos dahil lahat ay kaya nitong gawin sa isang pitik lamang nito ng mga daliri. God is faithful in His promises, giving us mercy in every day. Please, payagan mo ko. Huling saba ko na ito sa racing. Pakiusap. Napasinga pa ito matapos niyang kurutin sa tagiliran. Napapailing na lamang si Kat at pinagbigyan ng lalaki sa kahilingan nito. Hindi naman siya nito niligawan. She didn't know kung ano sila ni James. Ang tanging alam niya lamang na sa mga oras na ito ay nag-uumapaw sa kaligayahan ng puso ni Kathleen at napupuno ng pag-ibig at pagmamahal ang maliit na mundong ginagalawan nila ni James. Halos bigayin ang bawat himaymay ng kalamnam ni Kat sa mga delikadong instant na ginagawa ni James habang kasagsagan ng racing competition. Ngunit talagang naipanalo ni James ang laban. Tinanghal itong kampyon. Napatakbo pa si Kathleen papalapit kay James nang dumako ito sa finish line. Sinalubong naman siya ng pinata ng mahigpit na yakap at pinupog siya ng halik sa pisngi. Nanalo ako, Kat! Nanalo ako! Tuwang-tuwa na wika ni James na napapatalon pa at binubuhat si Kathleen sa mga bisig nito. Sa mga sumunod na araw ay ang mga pinakamaligayang araw sa buhay ni Kat kasama ang binatang si James. Minsan para maging maligaya ay kailangan mo lang talagang tanggapin ang katotohanan at maging honest ka sa iyong nararamdaman. Minsan din, sa pag-ibig ay kailangan mong isugal ang puso't damdamin. Kailangan mong isugal ang iniingatan mong puso na ayaw mong masaktan para makamtan ng kaligayahan na hindi mo inaasahan na kayang ibigay ng taong nagmamahal sa iyo. Ang tagal-tagal naman itong reyna ng buhay ko. Kurot ni James sa pisngi ni Kathleen na halos patakbo ng tinungo ang sasakyan ni James. Hindi na rin siya lumipat ng paaralan para makasama niya si Kathleen palagi at patupad ang pangako niya kay Papa Calvin na aalagaan si Kathleen kapag nasa paaralan ito. Sorry, late na akong nagising. Nakangusong wika ni Kathleen. Nalalapit na ang graduation nila. Masayang-masaya naman ang mga magulang ni James dahil sa wakas ay naging maayos na ang buhay ni James nang dahil lamang kay Kathleen. Habang si Kathleen naman ay ganoon pa rin, ipinagpapatuloy ang pagkikimotherapy. Malapit niya nang matapos ang chemo niya at napakalaki ng iginaling ng dalaga sa sakit niya. Pasok ka na. Inabot ni James ang bitbit na libro ni Kathleen at pati na rin ang backpack nito. Ipinesto iyon sa likuran ng upuan at inalalayan niya pa ang dalaga papasok sa kotse. Maraming salamat ha. Nakakiting wika ni Kathleen sa binata. Maraming salamat ka dyan. Suhol ko. Nakangusong wika ng binata. Umusog naman si Kat at dumukwang sa pisngi ng kasintahan para halikan ito. Ngunit bigla itong gumalaw para salubungin ng labi ni Kat sa mga labi nito at sinil siya ng halik ni James sa labi. Dumapo ang mga kamay niya sa tagiliran nito para kurutin. Ngunit mabilis naman itong hinuli ni James at masuyong hinalikan. I love you, my queen. I love you too, my king. Napakasarap ng pakiramdam ng magmahal, lalo na kung ang iyong nararamdaman ay nasusuklian. Magaan ang buhay at excited siyang gumising sa araw-araw. Natutong makibaka si Kathleen at lumaban sa buhay para sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya kinalaunan ay nalampasan niya ang kanyang sakit. She was one of the many cancer survivor na hindi nakakalang kakayanin pala nila. Hindi siya nawalan ng pag-asa, lalo na noong dumating si James sa buhay niya. James teaches her to fight for her life.
He teaches her kung paanong harapin ang bawat pagsubok sa buhay ng matapak at porsigido. Tinuruan siya ni James kung papaanong magmahal. Ang dating tambay sa kanto, pasagulero sa campus nila na puno ng pagmamahal ang puso ay ang taong nakatakda pala para baguhin ang pananaw ni Kathleen sa buhay. Kathleen came into James' life at nagbigay ng liwanag sa madilim niyang mundo. Iniligtas siya ni Kat sa tuluyang pagkasira ng buhay niya. Ang ugali niyang patapon ay binago ng isang babaeng walang tiwala sa sarili. They meet in the most unexpected time of their life and save each other. Love moves in the most mysterious ways, where their two hearts beat them as one. Na kahit sila nagkakaiba ng kanilang paniniwala sa buhay, ay pinagtagpo sila ng kapalaran. Even they were on the edge of different path. Kung ang Diyos na mismo ang gumagawa ng paraan, ay wala ka talagang magagawa, cause only God knows what life awaits for you. Sa uli, mas nanaig ang pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng oras, dahil ang ating Ama ay walang pinipiling dasal, walang pinipiling tao. Naririnig niya ang lahat ng ating hinanaing at ibinibigay niya sa atin kung ano man ang mas makakabuti sa atin. He works in our lives and swiftly change our fates because He is the great planner. At kapag ipinaubaya natin sa Diyos ang lahat, we will be at peace. God's grace is amazing.